God is good. Ang Diyos ay mabuti. Sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon. Ang Diyos ay mabuti. Sige, tayo po tayong lahat at manalangin po tayo. Yes, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong binigay mo sa amin, O God. Maraming salamat, Lord, sa presensya mo sa bawat isa sa amin. At Lord, tunay nga po, Panginoon, na wala kaming may pagmamalaki kundi ikaw lamang, O God. And Lord, yung ibabahagi ko ngayon, Panginoon, Lord, na magrema ito sa aming mga puso. Amen. Na Lord, kami ay number 1 sa puso mo. And Lord, nararapat lang din, O God, na ikaw ang maging number 1 sa puso namin, Panginoon. Amen. Maraming salamat, O God. And Lord, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, O God, my Lord and my Redeemer. And Lord, bigyan mo po ng wisdom ang bawat isa, O God, para Yes, Lord. maunawa mabuti ang iyong salita. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. So, yun, makakaupo na po tayo. Ayan. So, dito po, sa una, dyan, ano na, kitang-kita ko ngayon dito, hindi ako hindi na ako magkaka-stiff neck. So, ayun, sabi po dyan, if God did not withhold His Son, He will not withhold any good thing. Naniniwala po ba tayo doon? Na hindi i-withhold ni Lord kahit yung maliliit na bagay para sa atin. Amen po ba? Amen. So, i-declare nga po natin yan sa ngayon. Okay, 1, 2, 3. If God did not withhold His Son, He will not withhold any good thing. Amen. So, yan po yung title natin. Naniniwala po ba kayo na hindi wini-withhold ni Lord ang mga mabubuti sa atin? Amen. Kasi napaka-clear po dyan, nasabi niya, if God did not withhold His Son, di ba hindi po niya ipinagkait yung anak niya sa atin? So, tama po? Kaya po tayo nakakalapit sa ating Diyos Ama dahil sa ating Panginoong Hesus. Tama? Amen po ba? Amen. Di ba? Tama po, di ba? So, church, ito po yung yung i-share ko sa inyo, isang verse lang. Pero ito po yung heart talaga ng chapter 8 ng Romans. Na kapag naintindihan po natin itong chapter 8 na to, yung chapter 8, Romans chapter 8, verse 32, mas lalo pong tatatag yung pananampalataya natin sa Panginoon. And alam niyo po, ang chapter 8 po ng Romans ay chapter po yan ng no condemnation, no separation, at no intimidation sa mga nagtitiwala, sa mga anak ng Diyos. Amen po ba yun? Anak po ba tayo ng Diyos? Amen. Anak po ba kayo ng Diyos? Amen. Sabihin niyo nga, anak ako ng Diyos. Anak ako ng Diyos. Kaya entitled ako sa lahat ng pagpapala. Kaya entitled ako sa lahat ng pagpapala. Amen. Amen. Totoo po ba yun? Naniniwala kayo doon? Amen. Amen. Di ba? So, yan po, no? So, yan. Nalilito tuloy ako kasi dalawa sila. So, next po, sa Romans 8, yan po, no? Sabi ko na nga po kanina na chapter 8 is a chapter of no condemnation, no separation, and no intimidation for the believer. And right at the heart of this chapter is Romans chapter 8, verse 32. Sino po naka-memorize ng Romans 8:32? Wala. So sabi po dyan, Romans 8:32, He did not spare His own Son, but delivered Him up for us all. How shall He not with Him also freely give us all things? So ito pong Romans 8:32 na to, idadissect po natin siya word by word, phrases by phrases, para po maintindihan natin. Ganito po ang mag-meditate ng salita ni Lord. Hindi po natin binabasa ang salita ni Lord na parang pocketbook lang. Di ba? Dapat po, tinitingnan natin kung ano yung binibigay talaga sa atin ni Lord. Kung ano talaga yung gusto niyang iparating sa atin. Kasi itong Romans 8:32 na to, napaka-rich po niya ng mga katotohanan. So sabi po, yung una pong point natin, He did not spare His own Son. Di po ba? Sabi po dyan, sa Tagalog, siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak,
kundi ibinigay niya. Di ba? Ibinigay niya dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Walang bayad, ha? Amen po ba yun? Yan. So, number 1 po na point natin. Kuya. God's love is proven at the cross. Amen po ba? Kasi sabi po niya, He did not spare His own Son. Diba? So, ibig pong sabihin na hindi niya ipinagkait ang kanyang anak. Para kanino? Sa atin. Para sa atin, di po ba? Amen po ba yun? Alam niyo po ba yun? Na para sa atin. Amen. Hindi para sa Panginoong Hesus, kundi para sa atin po talaga. Ang ating Panginoong Hesus, hindi po siya nagkasala. Hindi po siya marunong magkasala at wala pong kasalanan sa Kanya. But because of us, di ba, binigay siya para sa atin. Amen po ba yun? Di ba? And alam niyo po, God's love is proven at the cross. Ibig pong sabihin yan na yung pagmamahal ng Panginoon sa atin, demonstrated po siya sa cross. Amen po ba yun? Na nabayubay siya dahil sa atin. Amen po ba yun? Yun po yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Ibig sabihin na bawat isa sa atin, mahal ng Panginoon. Kahit na yung kinamumuhian mong tao, mahal ng Panginoon yan. Tama po? Di ba kahit ako, may mga kagalit ako, may mga nagagalit sa akin. Pero yung mga taong yun, minamahal din po ni Lord. Tama? Kaya nga po nararapat lang din na tayo po ay magmahalan. Tama? Amen po ba yun? Amen. Wala na pong kundi dapat po nagmamahalan tayo lagi. Yan. So, next po, sabi diyan, notice po natin yung did not spare. Diba? God did not hold back Jesus. Hindi po niya hinawakan si Lord na, wag mo nang ituloy yan. Huwag ka na magpangamatay dyan. Hindi ganun eh. Diba? He did not protect him from pain. Sino yung He? Ang ating Father God. Talaga pong binigay niya 101% ang kanyang anak para sa atin. He did not lessen the cost. Diba? Sa atin po parang hindi, okay lang naman kasi si Lord namatay sa atin. Parang napakalit ng tingin natin doon. Pero alam niyo po, very high cost po yung pinambayad sa atin. Alam niyo po kung ano yun? Yung kanyang banal na dugo. Amen po ba yun? Kaya nga po nararapat lang po talaga nagpapurihan natin ang Panginoon. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Di po ba? Kasi ang Panginoon natin, ganun po niya tayo kamahal. Hindi po natin iisipin na minsan si Lord parang hindi yata ako pinapakinggan, parang hindi yata ako mahal ni Lord. Never po nating isipin yun. Kasi po si Lord nagmamahal po talaga sa atin. The cross is the eternal proof that God is for you. Kaya sabi po dun sa 31 dito, if God is for you, who can be against you? Wala po. Si Lord lang, kapag para sa atin siya ay para sa atin. So, ibig sabihin, wala tayong dapat katakutan. Amen? Yan, sa Romans 8:32 po ulit, pangalawa na makikita natin dito sa verse na ito. He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all. Delivered Him up for us all. Ano pong ibig sabihin yan? Jesus was delivered up for us all, para po sa ating lahat. Kaya po siya na-deliver, kaya po siya nabayubay sa cross because of us. Amen po ba yun? Yan po yung point number 2 natin. Jesus was not delivered up because of our sins, but for our salvation. Para po mabigyan tayo ng salvation. Amen po ba yun? Nasusundan niyo po ba ako? Kuya, next. Yan, di ba? So, yan po yung isa pa kuya. Yun. So, Jesus was not delivered up because of our sins, but for our salvation. Kaya nga po, wala pong sa atin, hindi po natin talaga maililigtas ang sarili natin. Hindi po tayo magkakaroon ng salvation sa sarili nating kapamaraanan. And hindi rin po natin mabibigyan ng salvation ang mga anak natin o ang mga kaibigan natin. Salvation po is individual. So, dapat po, ang gagawin natin is to spread the gospel. Amen po ba yun? Sige, next, kuya. The cross was not God punishing Jesus instead of you. It was God giving Jesus
for you. Yun po yung makita natin na binigay ng Panginoon sa atin ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba yun? Diba? Si Lord po talagang sobra po yung pagmamahal niya sa atin. And alam niyo po na hindi niya binigay, hindi dahil galit ang ating Panginoon sa atin. Kasi kung galit po siya, hindi po niya tayo ililigtas. Hindi po niya ibibigay ang kanyang anak. At kung galit po siya, ipagkakait niya po ang kanyang anak sa atin. Pero hindi po yun ang ginawa ng ating Panginoon. Diba? So si Lord po, yung pinalitan niya, yung lugar natin, para tayo makapasok sa kanyang lugar. Diba? Ano po ito? We became righteous because of our Lord Jesus. Inaccept po tayo ng ating Diyos Ama because of our Lord Jesus. At yung favor na dumadaloy sa atin because of our Lord Jesus, and yung sonship, yung pagiging anak natin, ay dahil pa rin sa ating Panginoong Jesus. Dahil sa finished work niya sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba yun? Naniniwala po kayo doon? Amen, di ba? So sa Isaiah 53:5, sabi po doon na, but he was pierced. Kumbaga, nabayubay siya na, yung pako sa kanyang mga kamay, di ba? For our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds, we are healed. Ito po talaga yung patunay na ang ating Panginoon, siya lamang po yung may gawa kung bakit tayo nakakapagpuri ngayon, kung bakit tayo nakakalapit, kung bakit po tayo nakakayapak dito, kung bakit po tayo nakakakanta sa Kanya. It is because of our Lord Jesus Christ. Hindi yung effort po natin. Wala po yung effort natin. Yan po ay overflow or outcome ng natanggap mo sa ating Panginoon. Kasi kapag naiintindihan mo ang pag-ibig ni Lord sa'yo, diba, gagawin mo kung ano yung tama. Gagawin mo kung ano yung mas nakakalugod sa Kanya. Di po ba? Amen po ba yun? Diba? Hindi mo sasabihin na, Lord, kasi nagsaserve naman ako, ibigay mo to sa akin. Hindi po. Si Lord, binibigay niya sa atin ng lahat. Bakit? Because of our Lord Jesus Christ. Amen po ba yun? Dapat po, sentro ng buhay natin ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Sige, next po. Yan, pangatlo po tayo, Romans 8:32. Sabi pa rin po dyan, he who did not spare his own son, tapos na po natin yon, but delivered him up for us all. Diba? How shall he not? Diba? Hindi kaya niya kayang ibigay. Ano po ang greatest gift na binigay sa atin ni Lord? Si Jesus Christ. Bakit mahina? Sino ang greatest gift na binigay sa atin? Jesus Christ. Diba? Kung wala si Jesus, wala tayo dito. We are doomed to hell. Diba? At ayaw po natin makarating sa hell. Kung sino may gustong makarating sa hell? Siyempre, wala. Diba? So, next kuya. So, how shall he not? Diba? Sabi niya, how shall he not? God's logic of grace. Ito yung lagi nating napapakinggan na biyaya ng ating Panginoon. Ang dumadaloy po sa ating lahat ngayon ay ang biyaya ni Lord. Kaya po tayo nakakapagpuri, kaya po tayo nakakapag-serve sa Kanya, kaya po natin kayang magmahal because of the grace of our Lord Jesus. Amen po ba yun? And alam niyo po, kapag wala po ang righteousness ng ating Panginoon sa atin, yun po yung nakikita ng ating Diyos Ama. Hindi po yung righteousness natin. Kasi kung righteousness po natin ang nakikita, hindi po tayo makakalapit kay Lord. Kasi po, may maraming kakulungan sa atin. But, dahil po righteousness ni Lord ang nakikita sa atin, kaya naman po tayo ay pinagpapala ng ating Panginoon Diyos Ama. Amen po ba yun? Kaya i-declare natin, I am righteous because of Jesus. Righteous because of Jesus. Amen. So, hindi po natin sariling righteousness dahil wala po tayong may pagmamalaki sa ating Panginoon. Di ba? So, ang logic po na yan talaga, kung naibigay ng Diyos ang pinakamahalaga, bakit niya ipagkakait sa atin yung mga lesser na mga pagpapala? Amen po ba yun? Di ba minsan, marami po tayong pangangailangan, mga earthly.
earthly things na kailangan natin, mga pagkain, mga pagkain, clothing, lahat po yan, pag-iingat ng ating Panginoon sa atin, binibigay niya po yan sa atin because of our Lord Jesus. Hindi dahil mabuti tayo, kundi dahil mabuti ang ating Panginoong Jesus at ang ating Diyos Ama. Amen po ba yun? Kaya nga kung ibinigay niya si Jesus, sigurado na ibibigay din po niya yung provision sa atin. Sigurado na He will supply all our needs, di ba? Kung ibigay niya po si Jesus sa atin, syempre ibibigay niya rin po yung healing. Kasama rin po yan. Emotional healing, spiritual healing, lahat po ng kailangan ng healing sa atin, ibibigay din po yan ng ating Panginoon. Kung kailangan po natin ng trabaho, ibibigay din po yan ni Lord sa atin. Kaya nga po dapat nakafocus tayo sa Kanya. Behold Jesus, pagmasdan mo yung kabutihan ng ating Panginoon, yung pagmamahal niya sa atin. Amen po ba yun? Kung ibinigay niya si Jesus, sigurado po ng overflowing din po yung favor na dumadaloy sa atin. Amen po ba? Kaya nga po nandito tayo ngayon eh. Alam niyo po yun, kahit po mga artista tayo, dumadaloy ang favor ng Panginoon sa atin. Amen po? Kung ibang bansa po tayo nandun, di ba? Pero bakit tayo dinala ni Jesus dito? Ng ating Panginoon dito? Kasi may purpose po tayo bawat isa. Amen po ba yun? Na maging pagpapala sa ating kapwa. Sino po ang ayaw maging pagpapala? Di ba? So, po no? Next po kuya. This is heaven's logic. If God already gave the greatest gift, why would He withhold the smaller ones? So, ibig pong sabihin na yung mga smaller ones na hinihiling po natin ng sa Panginoon natin, kaya din po niya yung ibigay sa ating lahat. Amen po ba yun? Diba? Grace is not about what we do for our God, but what God has already done for us. Kung ano na po yung finished work, kung ano po yung ginawa ng ating Panginoon sa cross, doon po dapat yung makita natin lagi. Amen po ba yun? Kasi po si Lord po, ang gusto niya po sa atin talaga, maranasan natin yung presensya niya sa buhay natin. Yun nga lang po minsan, hindi natin nararanasan kasi nakatingin po tayo sa ino-offer ng mundo, hindi po talaga tayo nakatingin sa Kanya. Kaya nga po, yung pinag-aralan namin last Wednesday na gawin mong sentro ng buhay mo ang Panginoon. Dapat po talaga siya yung center ng life mo. Hindi po ibig sabihin, kapag sinabi pong sentro ng buhay, dapat po siya yung namumuna sa atin. Sabi nga kanina ni Brother Jun, dapat priority mo ang Panginoon. Priority natin siya. Dapat nasa above siya. Amen po ba yun? Above sa lahat ng mga plano natin, sa lahat ng mga ginagawa natin, above po dapat si Lord. Amen po ba yun? Kasi po hindi niya po ipagkakait sa atin. Di ba? Lahat-lahat ng mga natin, mga pangangailangan po natin. Kung hindi niya, lagi yung tandaan ito, kung hindi niya pinagkait ang kanyang buktong na anak, hindi rin po niya ipagkakait yung mga mabubuting bagay sa atin. Next po kuya. The problem is not God's willingness. Kasi si Lord, willing naman talaga siyang ibigay lahat sa atin. He is willing talaga na mag-provide para sa ating lahat. Yun nga lang, the problem is often our confidence to receive. Minsan sinasabi natin na, Lord, hindi ko deserve to eh. Wala naman talaga tayong deserve. Diba? Dapat po hindi yun yung mag-remark sa atin. Dapat po ang sabihin natin, Lord, deserve ni Jesus to. At si Jesus ay nasa akin. I am in Jesus. Kaya naman po, Lord, thank you, God, na binibigay mo sa akin ito. Kasi po, wala po talaga tayong deserve. But then, because of our Lord Jesus Christ, unmerited favor po yung binibigay niya sa atin. Undeserved favor po yung binibigay niya sa atin. And that is the grace of our God. Amen po ba? Amen. So next. Stop fearing that God will suddenly say no after saying yes at the cross. Kasi po, di ba, finish work na po, tapos na po eh. Nabayubay na siya, nag-resurrect na siya, nasa langit na siya, seated at the right hand of our God, di ba? Together sa ating lahat, di ba? Bakit? Kasi siya po ang representative natin. Namuhay po siya bilang tao para maranasan din niya yung nararanasan natin. Kaya naman po, lahat ng nararanasan natin, lahat ng nararamdaman natin, naiintindihan yan ng ating Panginoon. Wala siyang hindi naiintindihan na nararanasan po natin. Kung masaya ka, masaya din siya.
Di ba? Kung malungkot ka, malungkot din siya. Amen po ba yun? Ganun po ang ating Panginoon. Nakaka-relate po siya. More than pa sa atin. Kilalang-kilala po niya tayo eh. Di ba? If He gave Jesus the hardest part, is already done. Di ba? Tapos na po yung hardest part. Yun po yung pagbibigay niya ng kanyang bugtong na anak. Amen po ba yun? Kaya naman po, lagi po nating unawain yung salita ng ating Panginoon. Kasi ang dami pong nuggets dyan na makukuha po natin. Huwag po natin gawing pocketbook ang salita ng Lord. Namin po natin, i-matter po natin. Alam niyo po yung mga hindi ko po alam kung yung baka, kasi parang tatlo yung nila yung tiyan. 'Di ba? Pagka nagmumuya sila ng damo, 'di ba? Minsan ginumuya nila ng todo-todo hanggang sa makuha nila yung nutrients. Ganun po dapat tayo. Kapag po nagdi-devotion po tayo, nguyain mo ng todo ang salita ng Panginoon. Sabi nga sa Jeremiah I found your word and I ate them. Sabi ni Jeremiah, kinain ko ang iyong salita, Panginoon. Sabi niya ganun. Kaya naman po, kainin po natin ang salita ni Lord. I mean, i-matter po natin siya. Yung bang ulit-ulitin mo, hindi yung one-time reading lang. Ang salita ni Lord, dapat po nagrirema yan sa puso natin, pumapasok sa kaibuturan ng puso natin. At para kapag may kailangan mo yung presence ay yung tulong ng ating Panginoon, remind yourself of His word, of His promises. Kasi kung wala po tayong dalang salita ng Panginoon, ano po yung magpapalakas sa atin? Di ba? Ano po yung uugutin natin na salita niya, na promises niya? Kaya napakabuti po ng ating Panginoon dahil naisulat ang Biblia para sa ating lahat. Amen po ba? Amen. So, sa Romans 8:32, next po. Yan, di ba? Last na po ito dito sa natin. He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely? Ano po sabi diyan? Free. May bayad po ba? Wala. Freely give us all things. Ano sabi? All. Hindi po ba? All things. May bayad po ba ang protection? May bayad po ba yung blessing? May bayad po ba yung good health natin? Di ba lahat po yan free? Yan nga po di ba? Kaya wag po tayo magdududa na i-withhold ni Lord yung mga pagpapala sa atin. Amen po ba yun? Next po. Yan, freely give, not earn, not deserve. Hindi po dahil deserve natin, hindi po dahil na-earn natin, kundi free na binibigay sa atin ng Panginoon. Halimbawa, may nagbigay sa iyo ng gift. Kailangan mo bang bayaran yun? Hindi, di ba? And minsan ganito yung sis, para sa ito, birthday gift ko sa'yo. Magkano to sis? Babayaran ko. Hindi ganun yun. Masasaktan lalo yung nagbibigay sa'yo. At ganun din po ang ating Panginoon. Di ba? Kaya kailangan po, kapag may nagbigay sa'yo ng regalo, tanggapin mo siya ng buong puso. Amen? Gayun din po yung binigay sa atin ng Panginoon. Freely give. Lahat po yan binigay sa atin ni Lord ng walang bayad. Kaligtasan natin, may bayad po ba? Wala, di ba? Kaya nga, ano pang mahahanap natin sa ating Panginoon? Di ba? Next po. The word freely means without cause. Di ba? Walang cause. Without merit, without condition. Di ba? Minsan may nagbibigay sa atin, binibigay ko yan sa iyo, pero may isa ko sa akong kondisyon. Di ba? May mga ganun po tayo minsan. Sige, kagaya kay Mal. Sabi ko sa kanya, sige Mal, bibilhan na kita ng cellphone, pero hindi na kita bibilhan ng sapatos. Sabi ko sa kanya kasi yan na yung gift ko sa iyo. Di ba? May ganun. Pero, syempre, bilang anak mo talaga, di ba? Talagang ibibigay mo pa din kahit na sinasabi mo lang na gano'n. At hindi, halimbawa, na-operahan yung anak mo. Hindi naman po pwedeng, pag na-operahan na siya, ay wala ka ng pakialam, na-operahan ka na, wala na akong pakialam sa'yo. Hindi naman gano'n Hindi po gano'n ang ating Panginoon, di ba? Kapag bless po talaga tayo ni Lord, 100% po yan. Kapag binigay po niya ang good health sa atin, 100% po yan. Amen po ba yun?
Kaya po wala tayong maipagmamalaki sa ating Panginoon. Walang bayad, walang merit, walang kondisyon. Lahat ng binibigay niya sa atin. Amen po ba yun? Hindi ka binibless ng Lord dahil perfect ka. Perfect ang prayers mo. Diba? Next kuya. Meron po yan eh. God does not bless you because you prayed perfectly. Dahil nanalangin ka ng perfect, dahil nanalangin ka ng pagkahaba-haba, hindi po. God does not bless you because you serve enough. Dahil ba nagpupuri tayo dito? Dahil ba tumatayo tayo dito? Dahil ba tumutulong tayo? Hindi rin po. Hindi po yun yung dahilan kung bakit tayo pinagpapala ni Lord. Ano po, bakit po? God blesses you because Jesus paid for it fully. Finished work. Binayaran na lahat ni Kristo para sa ating lahat. Kaya nga po, we are qualified of everything na ino-offer sa atin ng Panginoon. Kaya po yung dinideclare natin na we are highly favored, greatly blessed, and deeply loved. Yun po talaga ang naranasan natin at ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Sino po nakaka-memorize nun? Sige nga po, sabihin nga po natin. Amen. Parang kunti lang yung nakapag-memorize. Lagi nating pinag-flash dyan, ha? Kailangan po, alam niyo, pag-gising niyo pa lang po sa umaga, alalahanin na po ninyo that you are highly favored, you are greatly blessed, and you are deeply loved. Diba, deeply loved ng ating Panginoon, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. And yung highly favored, ano po yun? Yung mga pagpapala, yung binigay niya sa atin that we are qualified of everything na dapat para kay Jesus lang yun. Pero dahil we are in Christ, we belong to Christ, kaya po natin nararanasan, kaya po natin ito yung binibigay sa atin ng free ng ating Panginoon. Walang bayad. Amen po ba yun? Yan. Next. Yan. So, alam niyo po, sa Ephesians 2:8-9, naalala ko lang po noon, for by grace you have been saved, sabi po ng ating Panginoon, di ba? Through faith, dahil po sa ating pananampalataya. By grace, di po ba? Na-save tayo because of our faith po yun. And that not of yourself. Hindi po dahil sa marunong tayo, hindi po dahil magaling tayo, hindi po ganun eh. It is the gift of God. Regalo po talaga ng Lord eh. Freely given to us, not of works, lest anyone may boast. Sabi po dun sa Ephesians 2:8-9. Alam niyo po yun? Di ba na by grace lang po talaga kung bakit tayo nakakalapit sa ating Panginoon at kung bakit niya tayo pinagpapala because of our Lord Jesus Christ. And sabi po next, when you receive blessings, don't say, I don't deserve this. Dapat po ang sabihin natin, Jesus deserved this and I am in Him. Amen po ba? Lagi po natin sinasabi yon. May mga naririnig po ako na, Lord, hindi namin deserve ito, Panginoon. Di ba? May mga ganun po tayo. Ang sabihin po natin, Lord Jesus, di ba? Deserve ni Jesus to eh. Kaya naman, deserve ko din to dahil I belong to Jesus Christ. Amen po ba yun? Anak ako ng Diyos, kaya naman po, deserve ko to. Di ba? Dahil nasa akin ang ating Panginoong Jesus, di ba? Nasa atin na siya eh. Yun po yung makita natin, hindi po yung kakayahan po natin. Ang i-declare po natin, Jesus deserves this and I belong to Him. Kaya naman tinatanggap ko ito ng buong puso. Salamat, Panginoon. Ganun po yung gawin natin. Kasi parang pagka lagi natin sinasabi na hindi ko deserve to, para anong pag ginawa sa'yo ng Panginoon, di ba? Di ba? And alam niyo po, you belong to Jesus. We belong to our Lord Jesus Christ. Yun po yung isipin natin, lagi-lagi sa buhay po natin. Amen po ba yun? Amen. So next po, yan. Romans 8:32. Yan. Isa pa, kuya. Ba't ang layo mo na, kuya? Sige pa po. Sige pa. Sige pa po. Yan ang sinabi mo kanina eh. Hindi kuya, yung sa Romans 8:32 na with Him also. Sige pa po. Sa pabak. Yan. Yeah, hindi. Sige pa.
Hindi pala tayo nagkaayan. With Him. Isa pa po kuya. Yan. Yun. Yan. Sabi po dyan, with Him also. He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Di po ba? Alam niyo po yung shall, gusto ko lang pong i-emphasize sa inyo yung shall. Ang shall po kasi is pwede siyang present tense at pwede rin po siyang future tense. So, ibig sabihin po na ang pagbibigay sa atin ng Panginoon ay unending. Forever po na pinagpapala tayo ng Panginoon hanggang sa kunin niya tayo. Amen po ba yun? Unending po na pagpapala at wala pong bayad yun. Amen po ba yun? Yun po ang ibig sabihin ng shall ay how shall He not? Diba? So, ibig sabihin na walang ipagkakait ang Panginoon sa atin. So, with Him also, ano po ang ibig sabihin nun? All blessings are in Christ. Hindi po dahil marunong tayo, hindi po dahil tumatayo tayo, hindi po dahil nagsuserve tayo, pero ang lahat ng blessing na natatanggap po natin ay dahil sa ating Panginoong Jesus lamang. Amen po ba? Amen. Next, kuya. Yan. Next. Yan. God does not give blessings apart from Christ. Everything God gives flows through Christ. Lahat po ng pagpapala, lahat ng nararanasan po natin ay dumadaan. Kumbaga, ang apart from Christ, wala pong pagpapala. Kaya lagi pong nandyan si Kristo para sa atin. And sabi nga niya, with Him also. So, ibig sabihin na pinagpapala tayo dahil sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba yun? Di ba minsan ang naisip natin, kasi magaling kasi ako magtrabaho, kaya mayroon akong mayroon akong pera, mayroon akong ganito, pero hindi. Di ba sino ba nagbibigay sa atin ng kalakasan? Sino nagbigay sa atin ng skill para magkapagtrabaho? Sino nagbigay sa atin ng skill para kumanta? Di ba? Si Lord po lahat yan. Wala po tayong yung may pagmamalaki kay Lord. Everything po na nararanasan natin at kung anong meron tayo ngayon, galing po sa ating Panginoon through our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Di ba? Kapag tinanggap mo si Jesus, kasama na ang lahat. Kasama na lahat ng pagpapala. Kapag nagtiwala kay Jesus, papasok na yung supply. Diba? Kapag kasama mo si Jesus, kapag nakafocus ka sa Kanya, hahabulin po tayo ng blessings. Amen po ba yun? Gusto po ba niyo na hinahabol kayo ng blessing? Amen. Next po, kuya. That means, when you receive Jesus, you receive everything God has prepared for you. Lahat. Kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus, everything. Kasi lahat po, binayaran na ni Kristo para sa atin eh. When you trust Jesus, you step into God's supply. Diba? Kaya nga po yung Philippians 4:19, in my God will supply all my needs. Diba? According to His riches. Hindi po sa according sa riches natin, kundi according sa riches ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Diba, lahat po yun sinusupply sa atin ng Panginoon. Kaya nga yung declaration ni Paul, diba, and my God will supply. Dapat yun din po yung i-declare natin, na kapag may nawalan ka ng pera, hindi mo sasabihin na, ay, wala akong pera. Eh, yun talaga, yung naniniwala ka, kaya wala kang pera. Dapat ang sabihin mo, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Diba, sabihin mo rin, and my God will supply all my needs. Kahit na hindi mo pa nakikita, naniniwala ka na si Lord, ipoprovide niya lahat for you. Amen po ba yun? Kaya i-declare po natin ang salita ng Panginoon. Pagka may sakit ka, huwag mo sasabihin na ang sakit naman ng batok ko, ang sakit naman ng likod ko. Hindi po. Di ba? Kasi mas lalo, mas sinasabi mo siya, naniniwala ka talaga na masakit. Di ba? Pero pag sinabi mo, by His stripes I am healed, Lord. By His stripes, Lord, wala na tong sakit na to. Magaling na ako, Panginoon. Dapat po yun yung gawin natin. Amen po ba yun? Mas lalo na rin po kapag may mga hindi pagkakaunawaan din. Di ba, i-declare po natin na God will restore yung relationship ko sa taong ito. Amen po ba yun? At kapag ibinigay po natin kay Lord, huwag na nating balikan, hayaan mo si Lord na kumilos sa sitwasyon mo. Amen po ba?
Kasi minsan po, binabalikan natin. Huwag po nating balikan. Kapag binigay mo kay Lord, kapag itinapon mo kay Lord, huwag mo nang balikan. Dapat po, hayaan mo si Lord na kumilos para sa'yo. Amen po ba yun? Yun po ang gamitin po natin si Lord. Mas gusto po niya na ginagamit natin siya kaysa sinasambong mo lang siya, pero hindi ka naman talaga nagtitiwala na may gagawin siya sa sitwasyon mo. Amen po ba? Amen. Next, sabi po sa Matthew, kanina sabi ni Jesus sa Matthew 6:33, di po ba? Sabi po doon na, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Kaya nga po, napaka-importante to seek first yung kingdom ng ating Panginoon and yung righteousness niya. At alam niyo po ba yung righteousness na sinasabi diyan? That is also our righteousness na natanggap natin sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba yun? Amen, di ba? And all these things, sabi niya, all, hindi naman sinabing some of these things. Hindi naman po sinabi na ito lang ang pwede kong ibigay sa'yo. Wala eh. Ang sabi ni Jesus, siya po nagsabi, siya po yung nag-declare diyan, all these things shall be added to you. And sabi ko nga po, yung shall, ang ibig pong sabihin yan, present tense po yan, future tense po yan. So, ibig sabihin, unending ang pagpapala ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Pero kailangan nating mag-focus sa Kanya. Kailangan na siya yung nakikita natin sa bawat sitwasyon natin. Amen po ba yun? Huwag na muna yung mag-focus sa mga sitwasyon natin. Give it to the Lord. Give it to the Lord. Amen po ba yun? Amen. Yan. You don't qualify for blessings by your performance. You receive blessings because you belong to Christ. Amen po ba? Totoo po yan eh. Na-qualify po tayo na makareceive ng blessings because of our Lord Jesus Christ. Hindi po dahil sa sarili nating performance. Wala po ang performance natin. Hindi po yan nakikita ni Lord. Ang nakikita po ng ating Panginoong Diyos Ama ay yung performance na ginawa ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo. Yun lang po ang qualified na tinitignan ng ating Diyos Ama. Yun lang pong ginawa ni Kristo. At tayo po, that we belong to Jesus Christ, we are qualified of that, of everything. Amen po ba yun? Kaya po lahat na pagpapala, lahat ng mga kagalingan na nararanasan natin, it is because of our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Amen. Next po, live daily from assurance, not fear. Diba? So ito po yung assurance ng verse na ito. Romans 8:32. Pwede po ba natin i-memorize kaya ito? Amen po ba yun? Sa Sunday, kung sino po makapag-memorize yan, nakakalimutan ko kasi i-remind niya sa akin, kung sino po makatayo dito na mag-memorize niya yan, mayroong pagpapala na ibibigay ang Panginoon. Amen po ba? Amen? So, yan po. Next, bringing everything together, the cross is our receipt. So ibig pong sabihin, ang resibo natin na dapat ipinapakita natin ay ang ginawa ni Kristo para sa atin. Di po ba? Kapag sinabi na ng takot, kung may takot tayo, di ba, minsan sabi, baka ipagkait ito sa akin ng Panginoon, ipakita natin ang resibo. At sino ang resibo natin? Ang cross. Amen po ba yun? Yung cross po ang resibo natin. Kapag sinabi na hindi ka karapat-dapat kasi meron kang ginawa, pakita mo yung resibo na yung cross. Amen po ba yun? Di ba? Kasi pag bumibili tayo, di ba? Pag sinita tayo, di ba ang proof natin yung resibo? Tayo po, we are purchased by the blood of Jesus. Diyan sa cross. Amen po ba yun? Kaya po, ang resibo natin ay ang ating Panginoong Jesus na napawiubay sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba yun? Kaya lagi po nating tatandaan that we are qualified of the blessings because we belong to Jesus. Amen po ba yun? Amen. Yan. So the cross already settled God's heart for you. So ibig sabihin po to, matagal ng yung bang settled na ang puso ng Diyos para po sa atin. Noon po nabayubay si Kristo, yung sa finish work niya, nung na-accomplish niya
ang lahat-lahat, naging qualified na po tayo sa lahat. Everything. Hindi po natin kailangan mag-perform kay Lord. Ang nais lang po ni Lord, gawin natin kung ano yung tama. Kasi po alam nyo, kapag alam po natin kung gaano kamahal ng ating Panginoong Diyos o Ama si Kristo, kung gaano niya kamahal ang kanyang anak, ganon din po niya tayo kamahal. Bakit? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating lahat, di po ba? Wala na pong makakagawa nun, kundi ang ating Panginoon lang. At dahil po doon, yun doon po natin nakita na sobra ang pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Di ba sabi po sa John 3:16, For God so loved the world. Amen po ba? Yung world po dyan, kasama po tayo doon. Amen po? Di ba? For God so loved me, na binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kaya naman, hindi niya ipagkakait sa atin ang mga magagandang bagay. Amen po ba yun? Just wait, di ba? Kapag po hindi binibigay pa ni Lord, hintayin po natin. Kasi may perfect timing din po si Lord sa lahat na binibigay niya sa atin. At alam niya po ang pinaka-best sa atin. Amen po ba yun? Kaya wag po natin pilitin si Lord na, Lord, sige na Lord. Yung bang nagbibeg ka na, do not beg the Lord. Bakit? Anak ka niya eh. Di ba? Parang sa atin, pag mga anak natin, kailangan ba na, Mama, sige na, please, Ma, please. Hindi po. Kapag po anak ka ng Diyos, kapag po anak tayo, you can come boldly to God. Sabihin mo kung ano yung pangangailangan mo. At bahala na si Lord doon. Ang importante dito, magtiwala tayo sa Kanya. Manampalataya po tayo sa Kanya. Amen po ba? So, next kuya. Isa pa. Yan. Sa Romans 8:32, God is saying, Anak, I already give you my best. Trust me, I won't withhold anything good. Amen po ba yun? Sino yung my? Sabi niya, I already gave you my best. Ano po yung my best na sinutukoy dito ng ating Panginoon? Si Jesus Christ. Amen? Diba? Binigay na po niya sa atin ang kanyang bugtong na anak. Kaya naman po, sabi niya, magtiwala ka na sa akin. Hindi ko i-withhold any good thing para sa iyo, anak. Kasi nga, na-qualify ka na ni Jesus Christ. You belong to Jesus. Amen po ba yun? Sabihin nga natin, I belong to Jesus Christ. I belong to Jesus Christ. Parang ang hina naman ng inyong mga boses. I belong to Jesus Christ. Anak ako ng Diyos! Amen! Diba? Sa Psalms 84, alam niyo po sa Psalms 84:11, For the Lord God is a sun and shield. Sabi po doon, the Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold for those whose walk is blameless. Sabi po sa Psalms 84:11. Kahit nahanapin niyo po siya sa Bible po ninyo, sinasabi po talaga doon na no good thing does He withhold for those whose walk is blameless. Pero po, yung blameless na sinasabi dito, hindi po yung tayo, kundi ang ating Panginoong Jesus. Dahil siya lang naman po ang blameless, di po ba? And because we are in Christ, we belong to Christ, kaya naman po tayo, we are declared righteous, we are declared upright. Amen po ba yun? Diba? So yun po dapat yung magrema sa atin. Alam niyo po, masyado pong deep yung pinag-aralan natin ngayon. But then, ito po yung nais ni Lord, na mas maintindihan natin kung ano talaga yung ino-offer niya, kung ano talaga yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo para sa ating lahat. Kaya naman po, i-meditate po ulit ninyo yung Romans 8:32. Napakaganda po na maintindihan nating mabuti ang sinasabi ng ating Panginoon. And next po kuya. And remember, your being blameless is not your performance. Yan nga po sinasabi ko. It is your position in Christ. Amen po ba? Kasi po, we belong to Christ. We belong to our Lord Jesus. Amen? And ito po, i-declare po natin lahat ito. I am not finding a I am living from God's Ba't parang wala kang kinarin kanina umaga? Lakasan nga po natin. I'm not fighting for God's blessing. I am living from God's blessing. Amen po ba? Hindi po tayo we are not fighting for God's blessing kasi po, qualified na po tayo doon. Diba? I am living. Totoo naman po, diba? Sabi po doon sa Psalms 27:13,
13 ba yun? Di ba? Na, sabi po doon na, I remain confident of this, that I will see the goodness of God in the land of the living. Sabi po niya, kaya nga po, habang tayo ay nabubuhay, nararanasan na po natin yon. Kaya po, ilesen na po natin yung pagrireklamo. Ilesen na po natin yung nakatingin tayo sa mga circumstances natin. Give it to the Lord. Throw everything to the Lord. Amen po ba yun? Kasi God will not withhold any good thing sa buhay po natin. Amen po ba? Amen. So God bless us all po. Yun lang po yung maibabahagi ko sa inyo ngayon. Parang nabitin din ako. Pero alam niyo po, yun po ang Romans 8:32. I-memorize po natin, i-meditate natin, kainin po natin ang salita ng ating Panginoon para po mas lalo pa na magrema sa ating mga buhay. May-declare po natin yung pag-ibig ni Lord sa atin, yung nararanasan po natin para sa Kanya. Amen? Amen. So, itaas mo na po yan. Natawagan ko po ang ating worship team. No. Kuya Boy, pwede mo ipakipatay ito. Yung 5 and 6. Number 5 and 6. Narangan po mo pam. Hello, hello. So ito, i-declare po natin ang pasalamatan po